Hey, what's up guys? It's me Kevin and I'm back for another video. So for today, check naman natin yung bagong monitor ko. This is the Elsa 24 F8 IPS with 180Hz na display. So magugulat kayo, no? Nakuha ko lang siya ng 3,700 pesos. Sa Shopee, lilink ko sa inyo yan kung gusto nyo i-check at kung paano ko nakuha sa ganong halaga. Tapos yan, IPS na siya with 180Hz. Actually yun, ginagamit ko na siya for a day. Yan. Actually, yung bago kong computer, i-check din natin yan for our next video, no? So, isa-isayin natin yan kasi hindi pa siya tapos. So, ito muna ang monitor yung i-check natin. So, ano nga ba yung mga nagustuhan ko? Isa-isayin natin. So, let's go. So, before anything else, pakita ko muna sa inyo yung box. Actually, very simple lang naman. Yung brand, tsaka yung model. Sa gilid naman is kung saan siya galing, monitor. Actually, yun lang naman. Wala masyadong details dito sa box. So, diretso na tayo sa monitor. So, ito yan, no? So, pagpasensya nyo yung desk ko sa tabi lang ng kama. Ito yung ano ko ngayon, pansamantalang setup. Actually, pansamantagal. Dito na ako nakatira. If mapapansin nyo. So, ito may mga retro console din ako na binibenta. So, that's besides the point, no? Yan. Pero, pakita ko na rin sa inyong computer ko. Wala pang graphics card eh. So, yan muna. So, white build. At ternohan natin ng ganitong monitor. Yan, Elsa na 24-inch na IPS na 180Hz na refresh rate. Yan. So, keyboard and mouse. Yan, ikot ko lang, no? So, first impression ko is maganda yung tsura niya, no? Very simple, very minimalistic. Manipis yung mga bezel. May Elsa logo dito. At nagulat ako, metal din yung base niya, no? Yan, metal to. Akala ko plastic, kaya may kabigatan yung paa pag binuhat nyo. Pero yung screen magaan lang. At may kasama siyang dalawang cable na. So may DisplayPort na siya at HDMI cable. Yan. Tapos meron siyang screwdriver na kasama na okay, may kasama siyang screwdriver which is okay na rin. At least yun yung ginagamit mo. Hindi ka na maghanap ng screwdriver. Tsaka may power adapter siya. Yan. So check naman natin yung likod niya. So VESA mount siya. Yan, may 4 na screws. Pwede nyo i-wall mount. Sensya nyo na medyo malikabok. At ito yung ano niya, yung nagustuhan ko is yung ganito na yung selection niya, no? Hindi na yung maraming buttons dito na nakakalito. Mas madali mag-set dito ng menu. Mas madali yung ma-customize. Yan, pakita rin natin yung options ng mga menu later. Pero ngayon, yan, nakakabit yung HDMI ko. Pwede rin nyo kabitan ng headphone kasi may audio jack siya dito sa ilalim. So, doon nakakabit tong headphone ko. Dito. Tapos, meron siyang, of course, DC, power connector, at may DisplayPort dito. Actually, yun lang naman yung, niya, yung ports niya. HDMI, DisplayPort, audio jack, at DC cable. So, yan. Meron siyang green accent na may Elsa na logo dito. At may green na pabilog dito. So, yan, umiilaw to, no? Medyo malakas to pag nakapatay yung ilaw sa gabi. Medyo malakas mag-illuminate tong green. Yan. So, yun lang. Check naman natin yung screen itself. So, check naman natin yung menu. So, bago ko nga pala i-check, no, 300 nits pala to yung brightness niya, yung max brightness. So, pwede na. Huwag nyo lang itatapat sa kagaya nito, yung malakas yung sa bintana. Yan. Tsaka matte yung screen, so hindi siya masyado reflective. Yan. So, ito yung pinaka-menu niya, no? Main menu, picture, pwede nyo i-adjust. HDR, pwede nyo i-on. Kung gusto nyo. Yan, HDR, color, nasa naka-warm ako eh. Ito yung pinaka-standard niya, wala pa ako binabago. Audio, since meron tayong headphone jack, yan, pwede nyo i-on. Yan, tapos gaming, yan, FreeSync. FreeSync na pala to, itong monitor na to. Overdrive, OSD, iba pala yan. So yan, system, yan. Naka-HDMI tayo. Yan, naka 180Hz na tayo, no? Kahit naka lang ako, iGPU, wala pa akong graphics card. Nakuha niya na yung 180 na Hz. So yun. Yun lang yung kanyang options. So yun, try muna natin yung ibang games since wala pa akong graphics card. Yung magagaan na games muna, itong Hades.
Yan, pumapalo nga tayo ngayon sa 180, naka-max yan. 180 Hz na siya. So very smooth yung gameplay niya. Yung kulay naman ng monitor na is very vibrant din. No? So meron siyang 100% na sRGB. So kahit mag-edit kayo ng mga videos or photos, so though hindi siya yung pinaka-accurate na colors out of the box, so pwede na for the price. So sa gaming naman walang problema, pumapalo naman siya ng 180 Hz. So pag ganyan, wala pa akong graphics card eh. So medyo nagsa-stutter siya ngayon, bumababa ng 150, 160, 140 Hz. Pero very smooth pa rin yung gameplay. Ayan, smooth pa rin yung gameplay, no? Kahit naka-iGPU lang ako. So, pumapalo pa rin siya ng 60 Hz. Kasi yun lang naman yung max nitong game na to eh. Kahit marami yung nangyari sa screen. So, ang importante dito is maganda yung yung quality nung monitor. Yung kulay na pinoproduce niya, very acceptable. Lalo na sa presyo na to. So, yan, try naman natin yung Armored Core 6. So, naka-iGPU pa rin tayo. So, hindi natin ma-achieve yung over 100 FPS. So ngayon nag-hover tayo around 35 na FPS dito sa game. So pag mahilig kayo sa mga robot, no, ito yung mga games na pwede nyo laruin. So yan, yung importante sa akin is yung color na pinapakita niya, kung true to the yung niya, yung screen, kung maayos yung bato ng kulay. Pero so far naman sa tingin ko is maayos naman. So lowest settings lang tayo dito sa game. So far naman wala naman problema, no. So yun guys, nakita niyo na yung quality nung screen. So sa tingin ko naman okay naman siya, no. So sa presyo niya hindi na ako pwede mag-complain masyado since super mura niya for the price. IPS na to, so mas accurate ako compared sa mga VA panel, sa mga TN panel. So mas color accurate siya. So makakapag-edit kayo ng photos and videos. So yun may HDR support din siya. I'm not sure kung talagang HDR talaga yung may siya, compatible siya dun talaga. But for that, very impressed ako sa performance. So first day ko pa lang naman, pero impressions ko sa kanya is okay naman. So yun yung nagustuhan ko sa kanya. First is of course yung presyo, yung mga features niya, response times niya is 1 millisecond, 180 Hz. Actually may 165 Hz to, 100 lang yung difference. So mag-add lang kayo ng 100, 180 Hz na kayo. So yun lang. So if ever may questions kayo, feel free to comment down below regarding this monitor. I'll be glad to answer all of it. So thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video.